So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 6, 2025. So our topic is all about paano kung walang Diyos. So our concept is all about presuppositional apologetics. So ito ay isang paraan ng pagtatanggol sa pananampalataya na nagsisimula sa paniniwala na lahat ng tao ay may mga panimulang paniniwala o presuppositions. So, pinapakita ng pamamarang ito na ang pananaw ng Kristiyano ang tanging makapagbibigay ng matatag na batayan para sa lohikal, moralidad, agham at kahulugan ng buhay. Hindi neutral ang pagiging hindi naniniwala sa Diyos, ito ay pagsugpo sa katotohanan. So, sa halip na patunayan ng Diyos, gamit lamang ang human reasoning is tahasang ipinapahayag ng presuppositional apologetics na kung wala ang Diyos ng kasulatan, wala ring sapat na batayan ang sino man upang unawain ng alinman. So our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 11 verse 3, ASND version. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng salita ng Diyos, kaya't ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the Bible is the highest authority. So, ang Biblia ang pinakamatibay na pamantayan ng katotohanan, mas mataas kaysa sa opinyon ng tao o kultura. So, ito yung tanging makapagkakatiwala ang batayan sa lahat ng ating paniniwala at pamumuhay. Second is the Bible interprets people and the world. So, tinutulungan tayo ng Biblia na maunawaan ang ating sarili, ang ating kasalanan at ang layunin ng Diyos sa mundo. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, naiintindihan natin na ang kasaysayan, moralidad at direksyon ng buhay. And last is the Bible shapes our worldview. So, yung pananaw natin sa buhay is dapat nakabatay sa banal na kasulatan. So, kapag ang Biblia ang pundasyon ng ating pag-iisip, is makikita natin ang mundo mula sa pananaw ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is uncover God's truth to hurt and to heal. So, yung katotohanan mula sa Biblia ay masakit minsan dahil nilalantad nito ang kasalanan. So, ngunit ito rin ang nagdadala ng kagalingan. Dapat natin itong gamitin ng may kababaang loob para sa pagbabago ng ating mga puso. Second is use God's word to interpret people and the world. So, salit na unahin natin ang opinion ng iba is gamitin natin ang Biblia bilang lente sa pagtingin ng mga tao, issue at mga pangyayari. So, dito tayo makakuha ng tamang pag-unawa. So, lastly is understand the redemptive history of the Bible. So, syempre mahalaga ang pag-unawa sa kabuuang kwento ng Biblia. So, mula sa paglikha, pagbaksak, pagtubos hanggang sa bagong langit at lupa. So, ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon kung paano mamuhay para kay Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, is our discussion. And our discussion talks about why is it important to understand the overview of the Bible. So, para sa akin is mahalagang maunawaan natin yung kabuoang kwento ng Biblia sapagkat ito ang nagbibigay saysay sa ating pananampalataya at buhay. So, hindi natin lubos na maiintindihan ang layunin ng Diyos kung pipiliin lang natin ang ilang bahagi ng kasulatan. So, kapag naunawaan na natin ang overview mula sa paglikha hanggang sa katubusan, is makikita natin ang pagkakaugnay ng lahat ng turo ng Diyos at mas maitatama natin ang ating mga paniniwala. So, bilang Kristiyano, ito rin ang magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon para ipagtanggol ang ating pananampalataya at mabuhay ng may layunin. So, ngayon naman po, ilalahad ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, ang natutunan ko po na ang paniniwala sa Diyos ay hindi optional, kundi pundasyon ng lahat ng katotohanan. So, kung wala ang Diyos, wala ring matibay na batayan ang moralidad, lohika o agham. Dahil ang Biblia ang pinakamataas na otoridad at ito ang dapat gamitin sa pag-unawa ng lahat ng bagay. So, na-realize ko rin na ang pananampalataya hindi lang omisyon kundi may matibay na lohikal na pundasyon at i-apply ko ito sa buhay ko sa pamamagitan ng mas masigasig na pagbasa ng Biblia, pag-aaral ng kabuuang kwento ng pagtubos at pagiging handa na ipagtanggol ang pananampalataya. So, sa ganitong paraan is nagpapakita ng karunungan at kababaang loob.